So hi guys, welcome back again to my channel. Gaya nga na nabasa nyo sa title, how to install custom TWRP recovery mode without using computer. So posible nga ba mag-install ng custom recovery mode kahit walang computer? Pwedeng-pwede. So in this method, kailangan well-rooted yung device. Ayan, so kailangan nyo munang i-root yung device. Magpo-provide ako ng link down below kung ano ba yung tutorial kung paano nga ba mag-root. Ayan. So magpo-provide ako ng link dyan sa description, panoorin nyo kasi mahalaga na malaman nyo na kailangan rooted yung device bago ma-start ng process na ito. Yan, kung makikita nyo, Android 4.4.2, again, take note of the model name. Yan, take note yung lagi yung model number. Yung akin is GTN8010. Yan. Gagawin natin is magda-download tayo ng TWRP image. Ayan, TWRP image. Yan, Samsung N8010 since yun yung model number ng tablet na meron ako. Yan, it depends yan sa tablet na meron kayo or it depends yan sa device na meron kayo kung ano ba yung model number. So, mahalagang i-take note yung model number. Halimbawa yan, Samsung N8010 TWRP IMG. So, yan yung kailangan natin. Ayan, kung makikita nyo, yan, TWRP for N8010. Yan, kapag lumabas yan, click nyo lang yung proceed to TWRP. Ayan. And ita-download nyo lang siya. Kapag computer ang gagamitin natin, like on my previous tutorial, ita-download natin yung .tar. Pero since sabi ko nga, hindi kailangan ng computer dito, so ita-download natin yung .img. .img ang kailangan natin sa procedure na to. So yan, maliit lang naman yung space na makukonsume sa storage, so hindi natin kailangan ng memory card. Ayan, so i-download natin. Ayan, download img. Yan ang kailangan natin. And download. Yan. So, mabilis lang din siya mag-download. So, after nyan, pupunta tayo sa... Ayan, kung ipapakita ko sa inyo, ito talaga yung pinaka-main point natin. Mag-download tayo ng Flashify. Yun ang pangalan ng app. Yan, i-check natin sa Google Play Store kung meron ba dito. So, for sure, wala. Pero sige, check pa rin natin kung meron ba. Ayan. Ayan, Flashify. Ayan, so wala nga. So, yun. So, wala. So, ngayon, magmamanually tayo ng download. Ilalagay ko na lang dyan yung link dyan sa description box. Ayan, punta tayo sa Google Chrome or kahit saang browser. Then, type natin Flashify APK. Ayan, free lang itong ito-download natin. Magpo-provide na ako ng link para hindi na kayo mahirapan maghanap kung saan dyan. So, ipapakita ko lang ngayon kung paano nga ba or gaano nga ba kahirap maghanap ng APK na i-install. Pero since nag-provide na ako ng link down below the description, so hindi ko na kailangan maghanap ng ganito. Ayan, papakita ko na sa inyo kung gaano kahirap maghanap. So, yan yung nahanap ko. Yan yung nakalagay sa description box. I-download nyo na lang yan. Yan, one click na lang yan. So, hindi nyo na kailangang maghanap pa ng maghanap. Ayan. So, hintayin nyo matapos yung download. And click nyo lang yung okay kapag nag-pop up yan and needed for. Ayan. Tapos, pagtapos yan, ayan, install natin yung Flashify. Ayan. Wait lang. Then, install natin yung Flashify app. Again, maliit lang yung space na to. Hindi ko kailangan ng memory card. And sobrang dali lang ng procedure as long as tama yung TWRP image na download nyo. Kaya nga sabi ko, dapat mag-take a look o mag-take note tayo about sa model number ng device na meron tayo. Tulad ng ginawa natin bago tayo nag-start ng procedures. Chinek natin yung settings, kung ano ba yung model number. Ayan, SMN8010. Ayan. So, after natin ma-download yung Flashify and ma-install yung Flashify, so, yan, i-open na natin yung app na Flashify. Just like on the video. Ayan. So, sa una, click nyo yung accept. Then, magre-require siya ng root. So, sabi ko nga, kailangan rooted yung device. So, katulad yan. Super user king root. Then, i-allow natin. Provided na dyan sa link down below kung paano nga ba mag-root ng device. So, yan. Click nyo yung allow. And, yan na. And, nagkiklik nyo dyan ay recovery image. Since yan yung ilalagay natin. Recovery image. Yan. Tapos, TWRP. Ay, choose a file pala. Choose a file ang i-click nyo. Choose a file. Ayan. Click nyo yung File Explorer. And para ma-locate nyo yung internal storage, i-click nyo yung SD card. Yan. Internal storage yun kapag dyan. Click nyo yung SD card, then yan yung laman ng internal storage nyo. Then, download folder. Then, ayan na yung na-download natin. Yan yun. Yan yung kanina. Then, click lang natin yan. Then, click. Yup. Ayan. Yup. Then yon flashing, ayan, maghintay lang kayo ng mga ilan. Then yan, flash complete, ang gagawin niyo dyan is reboot now. Yan, i-reboot niyo yung device, hindi na ako magpa-fast forward para makita yung mismong
process. So, click natin yung reboot now. Then, mag-auto reboot na yung tablet or device. Applicable din to sa Android na cellphones. Ayan. Samsung Galaxy Note 10. Hintayin natin siya. So, during the first reboot, ayan, iladalhin tayo sa TWRP recovery mode para ma-check natin kung success nga ba yung na-download natin. So, yan, kung makikita nyo, yan, na-install na natin yung TWRP recovery. Ngayon, iti-testing natin kung may pinagkaiba ba yung TWRP installed gamit yung Flashify without computer o mas okay pa rin na gamitan ng computer. So, in this video, gagawin natin is mag-i-install tayo ng custom firmware para makita natin kung gumagana ba ng maayos yung TWRP recovery mode na in-install natin without using computer. Ayan. I-wipe natin. So, naka-download na rin pala ako ng custom firmware na ilipat ko na rin siya sa SD card. So, yun, hindi ko na pinakita yung tutorial kasi nga, hindi naman ito yung focus ng video. Nalagay ko lang din dyan yung link sa baba para sa full installation ng Lineage OS for tablet. Since nasa micro SD card yung file, so yun, i-click ko. Then, i-install ko lang para makita natin kung gumagana ba na maayos yung TWRP. Kapag may error dyan, na, halimbawa meron siya lumabas na line na red, sabi error, ganito, ganyan. So, ibig sabihin, mas okay na i-install ang TWRP using computer. Pero since makikita nyo naman sa video, malinaw na gumagana ng maayos yung TWRP recovery mode. Ayan, patching system image and unconditionally na siya. So yan, na-install na yung firmware. Doon naman tayo sa GApps o yung Google functionality ng firmware. Ayan, tingnan natin kung ma-install ba na maayos yung GApps. And during installation, wala naman ako nakitang problem. Ayan. So, nag-i-install ng maayos. So, ayan, hintayin lang natin. Then, after the installation, yan na, wipe cache. Don't forget na mag-wipe cache lagi para fresh. Tapos, click na yung reboot. Ayan. Check natin kung gumagana ba na maayos yung custom firmware na na-install natin. Kung okay ba siya, walang problema. O baka pala may error mamaya na may encounter. So, yun. Again, during first boot, after ma-install ang custom firmware, medyo matagal ang first boot. So, yan, be patient. Sabihin nyo ng 15 minutes ang maximum. So, yan, lumabas na yung logo ng Lineage OS. So, what a success, di ba? Tapos, yan, i-set up na natin siya. Check natin kung may problem ba yung firmware or may problem ba yung device during the TWRP installation. So, far, so good, wala naman. So, yan, so, isa-set up na natin siya as a new device. Pero since natamad ako mag-type ng password ng Wi-Fi, so wag muna natin siyang gamitan ng Wi-Fi. Ayan, itay lang natin. Ayan, don't use Wi-Fi, continue. So, ganun lang siya. Kapag ako kasi nag-set up talaga ng Android, in-off ko lahat yan. Kasi nga, para sa akin, in my opinion, bumabagal talaga yan kapag naka-on yan. Pero, hindi naman. Yung iba nag-set up, naka-open yun, wala nang problema. Ayan, check natin siya. Hong Kong time tayo. +800, ganun siya. Then, next. Yan yung pangalan. Next na yan muna. Check lang natin kung gumagana. Then, in-uncheck ko na lang din para hindi mag-automatic updates. Then, yan na yung mismong device. Ayan, na-install siya na maayos, rooted na maayos. By the way, kapag nag-install kayo ng custom firmware, matatanggal yung root ng device. So, yun. Kung niroot natin kanina, so wala na siya kapag i-install yung custom firmware. So makikita nyo, naka-Android 7.1, no-got na siya. Ayan, which is unsupported na ng tablet na yan. So, na-install natin.